Welcome to my channel. Magpapalit tayo ngayon mga kamex ng gulong dito sa likod. Kung makikita natin, dito lang sa gilid ang may guhit. Pero dito sa gitna, kung makikita nyo, talagang pudpud na. Kailangan na talagang mapalitan ito. Napakanipis na ito mga kamex. Kaya ito yung papalitan natin. Ang size ng gulong na ito ay 80 by 90. Pero ang ipapalit natin ay 80 by 80. Ito yung size ng gulong natin. Mas maliit yung ipapalit natin. Ito yung bago na nabili natin mga kamex. 80 by 80 yung kanyang size. Yan, napakaliit lang. Mas malapad itong luma natin na gulong. Kaya tanggalin natin yung gulong para mapalitan na natin mga kamex. Ito yung gagamitin natin na panikwat. Matibay ito mga kamex. Ginawa ko lang ito. Molye ito ng sasakyan. Yan, ganyan lang yung gagawin nyo. At lagyan nyo ng protection yung mags nyo para hindi masira. Tubeless ang gulong natin mga kamex. Kaya hindi ito basta-basta natatanggal. Mas mahirap lang tanggalin tong tubeless na gulong. Kaya kailangan may panikwat kayo na matibay. Ito na, natanggalan natin yung gulong. Pero tignan nyo tong kanyang mags. Ito mangyayari yung mags nyo pag maglagay kayo ng tire sealant. Sisirain niya yung pito at tong kanyang mags. Kasi maraming tumigas na tire sealant dito sa mags niya. Parang kinalawang pa kung makikita nyo yan. Pito na yan. Talagang kinalawang mga kamex. Kaya hindi na ako maglalagay dito ng tire sealant. Nakakasira lang ng mags at pito. Kaya ito, magpalit na naman tayo ng bago. Pero nasa inyo pa rin mga kamex kung gagamitan nyo siya ng tire sealant. Pero para sa akin hindi na kailangan. Kasi wala din silbi yung tire sealant pag tumagal yan. Titigas din yan sa loob. Hindi rin gumana. Kaya pag ako, mas gusto ko na lang yung tinatapalan yung butas. Meron namang pangtapal na mabibili. Mas maganda na lang yon. Mas malinis pa yung mags. Hindi gaya dito na napakadumi na. Kaya kailangan ko pa siyang lininisan ng brush at sabon para matanggal yung mga kumapit na tire sealant at kalawang. Ito, tapos na natin na linisan mga kamex. Ilagay na natin yung bagong pito.
Tapos na natin na ilagay yung pito mga kamex. Kaya ang next na gagawin natin ay punasan natin para maganda yung lapat ng gulong pag nilagay natin. Kasi pag may leak yan kahit konti, talagang mauubos yung hangin sa gulong nyo at magkakaroon pa yun ng problema. At ito na, ilagay na natin yung bagong gulong, pero pinahiran ko lang ng konting oil para mas madaling ipasok. Yan, tapos na natin na ilagay yung gulong mga kamex. Kulang na lang yung hangin. Subukan natin na pahanginan gamit yung pump natin kung pwede. Kung di natin mapahanginan ito, ipunta natin sa shop para mas malakas yung compressor nila. Ito lang yung gamitin natin, itong hand pump na to. Kaya itong bombahan kahit sasakyan, pero tignan natin dito sa gulong natin. Pag bagong palit kasi mga kamex, yung kanyang gulong hindi pa masyadong lapat sa kanyang mags, kaya mahirap pa itong pahanginan. Mukhang hindi natin kayang pahanginan mga kamex. Talagang mahirap pag bagong palit talaga. Kailangan dito yung compressor talaga ang gagamitin natin dito para madali lang siyang pahanginan. Pero pag ganito lang hand pump o kaya yung 12 volts na compressor, hindi rin kaya ito. Nasubukan ko na yon. Dalhin ko na lang ito sa shop mga kamex, hindi talaga kaya. Makita kasi natin dito sa gilid mga kamex, talagang hindi siya lapat. Ang laki yung diferensya. A few moments later. Ito, tapos na natin na pahanginan. Simple lang yung ginawa nila doon sa shop. Yan, tigas na. Okay na to mga kamex. Kung sakaling maplat ito mga kamex, madali na lang itong pahanginan kasi lapat na yung kanyang gulong sa mags. Wala akong nilagay dito na tire sealant, makakasira lang kasi ng mags pag naglagay tayo.